ating pag-i-ignore sa kabutihan, ang ginagawa ng karamihan sa tao, kasamaan, pang-aagrabyado, pagpatay, mga droga, o ano-ano. Isa sa mga ugat ng salot yan at saka mga kalamidad. Inilalarawan noong nangangabayo na nasa kabayong maputla. Yung pale horse sa Apokalipsis. Yun namang red horse, ang simboliko naman niya, gera. Nagpapatayan ng mga tao. Yung nakasakay sa kabayong mapula, pinagkaloobang alisin sa lupa ang kapayapaan upang magpatayan ng isa't isa. Yan. Yung kabayong mapula. Yung isa naman, yung kabayong maitim, larawan naman ng pagkakahirap sa kabuhayan yon, pagkagutom. At yun naman kabayong maputi, larawan naman yun ng mga manlulokong relihiyon, mga false Christ and false prophets. Kaya mahaba ito kapatid kinalulungkot ko, wala tayong oras. Siguro maganda i-touch natin ito sa, kung loloobin, sa Biyernes sa ating Bible study. Sa Bible study kasi walang tanungan dun No? Kung loloobin ng Diyos, inanyayahan kita kapatid na Alfonso sa Bible study sa Biyernes. Pero ngayon hindi ko masasagot ng buong buo. Pinapakita ko lang sa'yo na kung ang interes mo maintindihan yung salot na nangyayari ngayon, talagang sa Biblia merong salot. Bunga yan ng kasalanan at hindi pagsunod sa Diyos. Nangyayari yan. Kaya ang tao nakaranas na ng mga salot Nung early 19th century, early ba 19th century yon, yung influenza na pumatay ng halos na 40 milyon 1918. Pakibasa mo nga ito kapatid na Daniel. Ito po, the influenza pandemic of 1918. The influenza pandemic of 1918 to 1919 killed more people than the Great War, known today as World War I, at somewhere between 20 and 40 million people. It has been cited as the most devastating epidemic in recorded world history. More people died of influenza in a single year than in 4 years of the Black Death bubonic plague from 1347 to 1351. Known as Spanish flu or La Gripe. The influenza of 1918 to 1919 was a global disaster. Mga kapatid, kasi yung influenza na yan din siguro kamag-anak ng coronavirus yan Kasi ang mga coronavirus, virus na nagbibigay ng sipon, ubo, respiratory tract infection, yung mga virus na yan. Kaya lang, itong influenza virus na ito, na nakokontrol na ngayon to, may mga antibiotics na tayo no? Pero yung lumalaganap ngayon na corona, na bago, maaaring mutation ang nangyari dyan. Tumiba yung virus. Maaaring ginawa ng tao yan. Kaya ako parang naniniwala ako dun sa sinasabi nung nabasa ko na maaaring isa ito sa biological warfare ng China. Wag naman sana. Kasi napakahirap niya na kumalat. Wala pang gamot dyan Yung influensyang pumatay ng 40 milyon noong 1918, nakatuklas na ang tao ng penicillin, antibiotics na pangkontra. Meron na rin niyang tinatawag na bakuna. Kaya hindi na masyadong problema ngayon yan. Bagaman, nakakapatay pa rin yung influensya na yan. Pero nakokontrol. Hindi masyadong mabilis kumalat. Pero itong ito, mabilis Yung nakasama lang nung tao na dun sa isang eroplano, may nahawahan na. Nakatabi lang sa malapit sa upuan. At yun mismong nag-aalagang nurse at doktor, patay na doon sa isang merong ganyan. Para yung doktor at saka nurse, mapatay mo sa ganyan,
mabagsik yan. Kasi alam ng doktor karamihan ang gagawin nila eh. Pero yung virus kumakalat. Yung pasyente kanilang inaalagaan, bago namatay na rin yung doktor at saka yung nurse. Yan po ang kahulugan nung isa sa mga daladala nung 4 na mangangabayo, magkakalat ng salot at ng kamatayan sa mundo. Yung pagkaka-translate death, kamatayan, tama nga. Kasi pwede rin naman talagang yung salot magbigay ng death. Pero sa ibang mga porsyon ng Apokalipsis, meron talagang mga plagues na nakalagay. Ang ginagamit na salita, yung plague, di ko alam kung tama pronunciation ko rin, pero yun is itinatranslate na salot. It's like a wound inflicted at a short period of time. Yun. Sana naunawaan mo, kapatid na Alfonso. Opo, naunawaan ko po, Brother Eri. Salamat po. Sige, ingat kayo dyan, ha? Meron na rin daw dyan sa Japan, Marami na rin yata sa Japan. Nag-confirm na sila, mga Japanese. Ingat kayo, mga kapatid. Meron kayong mask, Meron kayong mask. Pagka kayo may mask, alalahanin nyo, meron pa rin isang pwedeng pasukan, yung mata. Kahit may mask ka, pagka may humatching o umubo, dala-dala nung globulin, yung maliliit na particle ng tubig, pwedeng sumakay doon, yung bawa sa hatching, sa ubo, pwedeng sumakay doon yung virus. Pag napunta yun sa mata mo, nakapasok na siya. Pupunta na yun sa may ilong, sa tear duct, pupunta sa may ilong, papasok na yun doon sa sinuses, infected ka na rin. Kaya wag kayo pong maghihipo sa mata, kahit magmask kayo. Halimbawa, sa isang lugar, meron kayong duda na baka meron doon, wag lang kayong magmask. Kung pupunta kayo hindi maiiwasan, maglagay kayo ng goggles. Yung pang-goggles sa sa swimming, para pati ang mata nyo protektado. Kung hindi kayo makakaiwas na pumunta sa isang lugar. Kaya mas maganda na, wag nang pumunta sa mga lugar na may hinala na kumakalat na virus, at lagi kayong may alcohol sana, kasi hindi naman lahat ng lugar pwede ka magugas ng kamay, at least yung alcohol, maaring makapatay ng virus yun. Kaya lang, meron talagang alcohol na nakakapatay ng virus, yung kulay blue. Kalimutan ko lang yung niya eh. Meron kasing alcohol lang napapatay bacteria, ang virus hindi. Ingat po kayo. At unang-una sa lahat, siyempre, ang ating pagtawag sa Diyos. Ang aking dalangin para sa mga kapatid at sa kapwa-tao sa lahat ng lugar, sana'y makontrol ang virus na ito. Nakakaawa yung mga walang malay na meron silang tinitiktikan ngayon. Merong isang Chinese galing dun sa lugar na yon, umuwi ng Pilipinas, nagdaong sa Cebu yata, tapos sumakay ng yung para bang yung mabilis na bangka, ang tawag doon? Lancha, sumakay. Ang dai niyang kasama, 300 mahigit. Kaya tinitrace ng ating authorities, yung 300 tao na nakasama niya, maaaring nahawahan niya yun. Mahirap yan talaga. Hindi lang tayo mayroong nakikilalang Diyos, parang yung pag-aalala mo matindi kasi ang kapatid kasi nasa mga lugar na nasa China, nasa Japan, nasa Singapore, mga kapatid. Kausap ko sila. Ingat kayo mga kapatid. Huwag kayong makalimot na manalangin sa Diyos. Kaya ng Diyos protektahan ang kanyang buong bayan. At sana
maligtas ang mga kapatid sa mga ganyang mga salot. Salamat kapatid na Alfonso. Ingat kayo dyan sa Japan mga kapatid.